sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday service. Nawa ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon po, sama-sama nating purihin ang ating Panginoon. Samahan niyo po kami sa ating pag-aawitan. Sapat na at higit pa. Hallelujah. Mula po sa salita ng Diyos, mula sa Psalm 48 verse 1 to 2 and 14. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, His holy fountain. Beautiful in its loftiness, the joy of the whole earth, like the heights of Sapon, is Mount Zion, the city of the great King. For this, God is our God, forever and ever. He will be our guide even to the end. Great is the Lord, and most worthy of our praise. Thank you,
service at this Sunday we will be talking about mula sa series pa rin na Giving in the Midst of Need. Ang topic natin for this day is Giving teaches us the true meaning of generosity. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat muli sa panibagong opportunity na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat dahil ikaw ang source ng lahat ng bagay na meron kami sa araw-araw, Panginoon. And this day, Panginoon, we just pray na open our hearts, open our minds, so Lord God, at patuloy mo kami naturuan mula sa mga mensahe, Panginoon, na aming maririnig about generosity. Abutin mo, Panginoon, ang bawat tahanan na kasama namin ngayon sa online service na ito. And I pray, O Lord, na ikaw ang tunay na mabigyan namin ng kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. O sabi ko nga, tayo ay mag-aaral patungkol sa giving. Giving teaches us the true meaning of generosity. So kukunin natin ang ating talata mula sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang 8. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sa mga talatang ating binasa, nagbigay dito si Pablo ng mga prinsipyo concerning generosity. At ito ay inihalin tulad niya sa pagtatanim. Ang sabi niya dito sa unang talata, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So ito yung kanyang unang mga talata na binanggit doon sa verse 6. Dito inihag ni Pablo na ang pagbibigay ay katulad ng pagtatanim at pag-aani. So sino po sa inyo ang nakaranas na magtanim o nakaranas na ng pag-aani? At kadalasan po sa mga may karanasan sa mga pagtatanim o sa mga mag-asaka, ang nais nila ay magtanim sa isang malawak na lupain. Bakit? Kasi kapag nagtanim ka sa isang malawak na lupain, mas marami rin ang iyong aanihin. Kung ang mag-asaka ay magtatanim lamang sa kapirasong lupa, o sabihin natin sa paso, di ilan lang ang maaani niya, baka isang piraso lang. Pero kung ito nga ay mas malawak na lupain, mas malawak, mas maraming aanihin. Pero bago yun, ang mga mag-asakang ito ay inihahanda muna nila ang mga butil na kanilang itatanim. At kapag marami nga silang naihandang mga butil, marami silang harvest na darating. At kasama na doon yung paghahanda nila sa lupa. So ano yung prinsipyo dito na inihahayag ni Pablo? The principle is simply telling us na kapag tayo ay nagtanim ng marami, kapag tayo ay nagplant ng isang seed, ayan, mula sa ating puso, nandoon yung tunay na pagpapala ng ating Panginoon. At ito ay isang choice. Nasa iyo yung nasa iyo ang pagpapasya. Ano yung itatanim mo? Ano yung i-share mo? Ano yung ibibigay mo? Kakaunti ba? O ito ay kakarampot lamang o kakaunti lamang? Pero dito inihag ni Pablo that whoever sow sparingly will also reap sparingly. And whoever sow generously will also reap generously. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani rin ng marami. At syempre kapag ikaw ay sabi dito, nagtanim na mula sa iyong puso, so kailangan samahan ng mayroong pagmamahal ang pagtatanim, kasi doon din nakikita kung ito ay kung magiging maganda ang magiging ani. So pwedeng magtanim ka ng kakaunti, pwedeng magtanim ka ng marami, at nasa atin ang pagpapasya. Okay, pangalawa, sinabi dito ni Pablo karugtong nun na kapag daw tayo ay nagbigay, kinakailangan ito ay galing sa puso at maluwag sa ating mga kalooban. Sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa kanyang loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng mayroong kagalakan. Meron ka bang kagalakan tuwing ikaw ay nagbibigay?
God loves a cheerful giver. Generosity should be coming from the heart. So yung pagbibigay natin ay dapat mula sa ating mga puso. Ito ay voluntarily driven, na mayroong kasamang mga ngiti mula sa iyong labi. At hindi lang basta ngiti, ngunit totoong ngiti na nagre-reflect na ang puso natin ay gustong-gusto magbigay at may kagalakan every time na tayo ay nagbibigay. Marami pong mga opportunity para tayo ay makapagbigay o nakapagbigay na sa mga binigay ba natin o sa mga itinulong natin. Ito po ba ay buong puso natin na ibinibigay sa ating kapwa? Ito po ba ay buong puso natin na ibinibigay para sa gawain ng ating Panginoon? God loves a cheerful giver. So ito ay inuutos sa atin na when we offer something to God, kapag tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon, hindi dapat napipilitan lamang. Ngunit kung tayo ay magbibigay, ito ay kinakailangan na mula sa ating mga puso. Yung giving natin, yung generosity natin must come from our heart. Upang hindi ka yung hindi ka lamang napipilitan na magbigay. Ito ay ibinibigay mo ng kusa mula sa iyong puso. Ginagawa mo to ng masaya kasi alam mo na kapag ikaw ay nagbigay ng may kagalakan sa iyong puso, natutuwa ang Diyos sa iyong ginagawa at marami ka rin na pagpapala. Meron ako nabasa, sabi dito, meron daw 3 klase ng nagbibigay. Sabi dito, yung flint daw ay isang uri ng bato. Ayan. Yung sponge, alam nyo naman yung sponge. At yung isa yung honeycomb. Ayan. Para daw makakuha ka sa isang flint, ito ay isang matigas na bato. Kinakailangan ito ay pukpukin mo ng pukpukin para makuha mo yung spark at yung metal na yun doon sa loob. At para makakuha ka naman daw doon ng tubig mula sa sponge, kinakailangan na ito ay pigain mo ng pigain hanggang sa lumabas yung maraming tubig. So the more na pressure yung ginagamit mo sa sponge para lumabas yung tubig, the more nalalabas yung tubig. So yung isa naman ay yung honeycomb. Ayan. Pero yung honeycomb, ito ay nag-overflow. Hindi mo na kailangan na napilitin na magbigay. So kapag siya ay puno na ng honey, ito ay nag-overflow lang sa kanyang sweetness. Ayan. So alin doon sa tatlo alin doon sa tatlo maikukumpara mo ang iyong sarili sa pagbibigay? Ikaw ba yung katulad ng flint? Ayan. Ikaw ba yung katulad ng sponge? Or ikaw yung katulad ng honeycomb? Yung flint kailangan pang pukpukin. Ayan, pupukpukin pa para makuha kung ano yun nandun sa loob nun. Ikaw ba yung sponge, kailangan pigain pa ng pigain? Or ikaw ba yung honeycomb? Ayan, na hindi na kailangan na pilitin at nag-overflow lang yung kanyang generosity. So may mga tao po na madaling magbigay ng tithes and offering mula sa kanilang small income, but nagiging reluctant when starting a bountiful income. Yeah, so may mga tao po na gano'n, kapag maliit lamang yung kanyang kinikita, magaan pa mula sa kanyang bulsa na magbigay. Pero pag malaki na at malaki na rin yung kanyang itatithe, nahihirapan na rin na magbigay. Marami pong tao ang concern sa how much na ibibigay. So yung salitang how much ba yung ibibigay ko? Kaya ito yung kanilang concern. Magkano ba yung aking ibibigay? So merong isang istorya muli patungkol sa isang lalaki na gumawa sila ng covenant sa kanilang pastor para magbigay. At itong lalaki na to ay hindi pa naman siya ganun ka-successful in life that time. At pero nangako siya, gumawa siya ng covenant sa kanyang pastor. Sabi niya na every year magbibigay ako ng 10% ng aking kinikita sa simbahan.
So pagkatapos nga ng isang taon ay kumita siya ng 10,000 dolyar. At syempre, nagbigay siya ng 10% ng kanyang kinita. So ito ay $1,000 mula sa kanyang kinita. So ito ay tinights niya. So dumating naman na sunod na taon, kumita siya ng $100,000. At siya ay nakapagbigay ng $10,000 na inilaan niya para sa kanyang tithes. At ito ay ibinigay niya sa simbahan. Ngunit dumating yung taon na kumita siya ng 6 million. Ayan, 6 million, magkano yung 10% ng 6 million? Ito ay umabot sa $600,000. At nung isusulat niya ito sa cheque niya, nahirapan siya magsulat ng $600,000. At ang ginawa niya, tinawagan niya yung minister. At matagal na rin siyang hindi nakakadalaw sa simbahan. At yung lalaking ito ay matagal niya na rin na hindi nakikita yung pastor. At lumipat na siya sa ng ibang lugar para mag-minister. At nung sila ay nagkita at nagkausap, ay sinabi niya sa kanyang pastor, "Pastor, kailangan meron kang gawin para matapos na ang covenant ko ng pagbibigay." Ayan, sabi niya dito, parang mahirap na isulat sa cheque yung 600,000. At ang ginawa ng pastor, lumuhod at nanalangin. At ang sabi ng lalaki, "Ano po yung ginagawa ninyo?" At sabi ng pastor, "Nananalangin ako." "Ano po pinapanalangin niyo? Pinapanalangin niyo ba, pastor, na matigil na yung pagbibigay ko at mawala na yung covenant ko ng pagbibigay?" Ang sabi ng pastor, "Hindi, pinapanalangin ko na maibalik sa 1,000 ang ibinibigay mong tithes." Ayan. Gusto ba natin yung ganun? Na merong pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon, pero nahihirapan tayo na magbigay kung ano yung allotted sa ating Panginoon. Ngunit kung tayo ay magbibigay ng mas magaan sa ating puso, ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi mapuputol. Minsan katulad tayo ng nasa kwento. We ask for prayer para magkatrabaho at mangako na magbibigay. Ngunit kapag tayo ay kumita na ng malaki, ay nahihirapan na magbigay o ibigay ang nararapat para sa ating Panginoon. Kasi nanghihinayang tayo sa malaking halaga na mawawala sa atin, na hindi naman dapat panghinayangan. Kasi sabi dito, the more you sow, the more na nagtanim ka, the more na marami kang aanihin. Hindi ba sa ngayon, yung aanihin mo na yon, pero darating yung takdang panahon na ito ay maririnig mo. At hindi po sinungaling ang Diyos sa kanyang ipinapangako na ito para sa iyo. Makikita mo yan. At hindi lang dapat natin na makita or isipin na kapag tayo ay nagbibigay, ay pag nagbigay ako, i-bless ako ni Lord. Alisin natin yun sa ating mga isipan. Ngunit kapag nagbigay tayo, ito ay mula sa ating puso at tama ang motibo ng ating mga puso sa pagbibigay. The Bible tells us to give. And when we give, kinakailangan, ito yung the best mula sa ating mga ani. Sabi nga sa Proverbs, yung mga first fruit ng ating mga kinita, ng mga ani, ibigay natin para sa ating Panginoon. At kapag tayo ay nagbigay, ano sabi doon sa ating talatang binasa, kinakailangan merong kagalakan mula sa ating mga puso. Pangatlo, generosity unlocks God's blessing. Magagawa ng Diyos na pasaganayin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. The secret to God's blessing is how you give to the Lord. Ito yung papaano tayo magbigay sa ating Panginoon. God has the power to increase your barn. So meron kapangyarihan ng Diyos na pasaganayin ka sa lahat ng iyong mga pangangailangan. At hindi po natatapos yun doon. Ang sabi dito, para sa mabubuting gawa. So wala tayong kakayanan na mag-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. It is God. Ang Diyos ay merong kakayanan na i-provide ang lahat ng mga bagay na pangangailangan natin.
Wala tayong kakayanan na paluguin kung ano ang meron tayo sa ngayon. Ito ay mula sa ating Panginoon. Sometimes we hoard the seeds to be sown or we eat the seeds na itatanim. Alam niyo po yon, yung bless ka ng Diyos, tapos minsan dahil sa nasilaw tayo doon sa pagkadami-daming pagkapala ng ating Panginoon, inangkin natin. Ayan, marami akong blessing. Ayan. Or minsan naman, ito ay kinakain natin yung dapat na ipamahagi natin na pagkapala mula sa ating Panginoon. Remember, God is the supplier of everything ng mga pangangailangan natin. God is the provider of all things, even doon sa mga seeds na itatanim natin or ibibigay natin o ipamamahagi natin para daw makita yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Minsan nga pati yung mga seeds na ipangtatanim natin o i-share natin dahil sa greediness ng tao, yung blessings ng Diyos nahuhuli. Kaya minsan nagtatanong tayo, bakit laging kulang? Bakit lagi akong kapos, lagi kaming kapos? It is because we did not sow. Hindi natin binigay kung ano yung dapat na ibigay natin para sa ating Panginoon. Baka nag-hoard tayo, baka yung dapat na ipapamahagi natin ay nakuha na rin natin. Pero dito sa mga talatang binasa natin, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong inaasahan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yung ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesus ay meron palang kaakibat na responsibilidad. Na kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, ibig sabihin pala nun, ang karugtong nun ay kailangan magpala rin tayo ng ibang tao. At doon sa verse 11 ng 2 Corinthians chapter 9, ang nakalagay dito ay, sabi ng pasasaganain nga kayo sa lahat ng mga bagay para lalo kayong makatulong sa marami. So, yun yung talata dito. So, yung karugtong ng mga talata na ating binasa. Na pasasaganain kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Nag-question ka ba sa iyong mind? Yung talata ay very clear about sa mga pagkapala na ating tinatanggap. Na kinakailangan, na kapag sumasagana pala tayo, kapag mayroong mga pagpapala, ito ay para makatulong tayo sa marami. Para mabigyan natin ng kapurihan ang pangalan ng ating Panginoon. You will be rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. God is blessing you so that you and me can be a blessing to others. Remember that. Pinagkapala tayo ng Panginoon upang ikaw at ako ay maging pagkapala rin para sa ibang tao. We are blessed to be a blessing. Kapag may pagpapala ka natanggap, ask God, Lord, ano po ang nais mong gawin ko sa mga blessing na ito? Para maging pagkapala rin ako sa ibang tao. Number 5, generosity is an expression of gratitude to God. The art of giving is a service to the people of God and to the people in need. Okay, pag binasa po natin yung karugtong na talata doon sa 2 Corinthians chapter 9, ang sabi dito, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid at hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. So ito po yung resulta ng ating pagbibigay at yung resulta ng ating pagtulong sa ating kapwa. Na kapag tayo ay nagbigay, maraming pang tao yung magpapasalamat. And even as kapag tayo ay nagbibigay, we appreciate the blessing of God na nararanasan natin o nakukuha natin.
it's an honor, di ba, na magbalik sa Diyos kung ano yung nararapat sa Diyos. Opportunity yon. At dapat hindi natin hinuhoard yung blessing. So, nire-recognize natin yung kapangyarihan ng Diyos na siya yung provider ng lahat ng bagay na tatalima natin. Generosity is not only a service, but it is our thanksgiving to God. So, ito ay paraan ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. And it is a means of your appreciation sa lahat ng mga binibigay na blessing ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Your generosity produces other men to praise God or to honor God. So ito yun, sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng iyong pagbibigay, ng bukas puso mong pagbibigay, ang ibang tao ay nagiging mapagpasalamat sa ating Panginoon, sa pagtugon mo sa pangangailangan nila. That is why God wants you to be generous para maraming tao ang makapagpasalamat sa ating Diyos. At kapag tayo ay nagbibigay, maraming mga ipinapakitang mga bagay ang ating Panginoon upang lalo natin siyang purihin. So yung pagbibigay natin, nagpo-produce ito ng ibang tao na magpasalamat sa ating Panginoon. Nagpo-produce ito sa atin ng obedience. So we obey kung ano yung sinasabi ng Biblia na ibigay natin ang nararapat para sa ating Panginoon. At ina-affirm ito yung ating pananampalataya that na sinasabi natin sa ating mga sarili that God is my provider. God supplies all my needs according to all His riches and glory. At kung babasahin pa natin yung mga huling talata dito sa 2 Corinthians chapter 9, sabi dito, ang bukas palad ninyong pagbibigay ay nagpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay nagpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil dito magpupuri sila sa Diyos. Kaya buong pagmamahal nila kayong idadalangin dahil sa kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kaloob niyang walang kapantay. So dahil sa ating pagbibigay, natuturuan din natin yung ibang tao na maging magpasalamat sa ating Panginoon. At sabi dito, idadalangin pa nila na mas marami pang tao ang maging katulad nyo na matulungin, mapagbigay, at higit sa lahat ay patuloy na tumutulong sa kanyang kapwa. So ito yung pinoproduce ng ating generosity. So yung pagbibigay natin sa ating Panginoon, actually hindi naman niya kailangan yan eh. Ngunit ang tinitingnan ng Diyos doon, yung ating mga puso. So sabi doon, maraming tao yung mananalangin pa sa iyo. At itataas ka sa panalangin that God will continually bless you or enrich you na maging pagkapala pa, lalo na sa ibang tao. So kapag tayo po ay nagbigay, ito po ay pagpapasalamat at pag-honor natin sa ating Panginoon. And yung generosity nito ay napoproduce sa atin. At ito ay nagpo-produce din ng maraming tao para magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Marami magpapasalamat na tao sa ating Diyos, sabi dun sa verse 13. That is why God wanted us to learn to be generous para mas marami pa ang makapagpasalamat sa Kanya. Yung isa pa, ano ba yung isa pa na tinuturo sa atin ng giving natin? Tinuturuan tayo na maging obedient sa word ng ating Panginoon. Tinuturuan tayo na maging masunurin sa kung ano yung Kanyang pinag-uutos. Okay, at isa pa dito, yung faith natin na affirm na sinasabi natin na ang Diyos ang aking provider. Ang Diyos ang supplier ng lahat ng bagay na meron ako sa ngayon. Lalong-lalo na sa aking mga pangangailangan. At sabi dun sa mga talata, marami pa rin mga tao ang magpe-pray sa iyo, magpe-pray para ma-enrich ka sa lahat ng mga sa lahat ng blessing na tinatanggap mo, maging ikaw ay pagpalain at marami pang tao na ikaw ay mapagpala. So yun po. So yung pagbibigay
ay ang pagbibigay natin sa ating Panginoon ay hindi dapat napipilitan lamang. Ngunit ang sabi ng mga talatang ating binasa, kinakailangan ito ay mula sa ating puso dahil God loves a cheerful giver. So, pag ito po ay sinamarize natin at makita natin dito na tinuturo sa atin ng mga talata, ang unang-unang nagbigay sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. At wala tayong karapatan na maging maramot. God owns everything na meron tayo. God has provided for everything that we need. Pinoprovide niya yung seeds na dapat na itanim natin. Pinoprovide niya yung seeds para sa pangkain natin. At hindi ito dahilan para tayo ay magmaramot at hindi natin ibigay ang nararapat sa ating Diyos. God is telling us, is teaching us to give from the heart. Huwag yung magkano yung ibibigay ko. Ngunit dapat tama yung motibo ng ating puso. And when we give, kailangan merong kagalakan ang ating puso. The more we sow, the more you will reap. At kapag tayo ay nagbibigay, kinakailangan, ang sabi doon, you have to be cheerful. Kinakailangan merong kagalakan sa iyong puso. At hindi lamang napipilitan lamang. Ngunit ito ay mula sa ating mga puso. At yung generosity po is a form of our expression ng thanksgiving natin sa ating Panginoon. Kaya yun po, sa umagang ito ay matutunan natin kung paano ang tamang pagbibigay para sa ating Panginoon. Maaring meron kang mga phobia patungkol sa pagbibigay, marami kang katanungan bakit kailangan magbigay, pero malinaw na sinasabi ng Biblia na kapag tayo ay nagbigay, ito ay dapat mula sa ating mga puso at merong kagalakan mula sa ating puso. At dapat sabi doon sa Proverbs at iba pang mga talata, we have to offer God the first fruit of what we have. Kailangan unahin muna natin siya. It is an expression of our thanksgiving sa ating Panginoon. At dito po ay patuloy natin na ipanalangin ang ating mga sarili na sa ating pagbibigay, hindi dapat maging mali ang motibo natin. Ngunit patuloy pa rin natin na mabigyan ng kapurihan ang ating Panginoon maging sa ating mga pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin ngayong araw na ito patungkol sa pagbibigay. Help us, O Lord God, or teach us to be generous, O Lord. Buksan mo ang aming mga mata, buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, at makita namin ang needs ng aming mga kapatiran, maging ng aming komunidad at ng aming kapaligiran. Lord, pinagpala mo kami ng marami at higit-higit, Panginoon, sa aming pangangailangan. Dalangin ko, Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng isang puso na mapagbigay, Panginoon. Isang puso, Panginoon, na patuloy na magpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga pagkapala na aming natatanggap sa araw-araw. O Diyos, ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, dalangin ko, Panginoon, patuloy mo pagpalain ng aking mga kapatid na narito, aking mga kaibigan, at patuloy, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang maluwalhati maging sa aming pagbibigay sa iyo at sa lahat ng aming gagawin na pagtulong sa aming kapwa. With a cheerful heart, Panginoon, dahil ito ang nais mo sa aming pagbibigay para sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako po tayo sa ating communion time at sa mga sandaling ito ay ihanda po natin ang ating mga tinapay at ang ating mga juice. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Maaari na po nating i-take ang ating bread or ostia. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo.
Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Maaari na po nating inumin ang ating juice. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat muli dahil kami ay patuloy mo na minamahal. Maraming salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. And through this communion, Panginoon, ay inaalala namin, O Diyos, ang ginawa mo, Panginoon, na pagmamahal para sa amin. Na pinatawad mo kami at nilinis mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy mo, Panginoon, na nabigyan na paalalahanan ng aming puso, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ay patuloy namin na panaligan sa lahat ng oras at sandali ng aming mga buhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kaya dadako po tayo ngayon sa ating pagbibigay. Ayan. At handa na po ba kayo para magbigay para sa ating Panginoon? And we really thank you sa lahat ng support na binibigay nyo sa gawain ng Harvesters Christian Ministries. At sa inyong pagbibigay po ay maraming naaabot na mga tao dito at napapalago ang gawain ng ating Panginoon. At kung kayo po ay magbibigay, maaari nyo pong i-deposit. Nandiyan po sa inyong mga screens ang bank accounts kung saan nyo po pwedeng i-deposit. Or pwede pong magbigay kayo through GCash. Nandiyan din po yung number na mag-a-appear sa screens po ng inyong mga TV. Or pwede rin po kayong magbigay sa inyong mga local churches, sa inyong mga pastors po na nariyan. Diyan sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Tondo, sa Ortigas, Cainta, diyan po sa Quezon City. Kaya maraming salamat po sa inyong pagbibigay. And during this past 2 weeks, maraming pangyayari sa ating kapaligiran. Maaring ito ay nabalitaan ninyo sa TV, sa radio, nabasa nyo sa mga newspapers. Pinagbabasa pa ba ng newspapers dito? Or baka sa mga Google News na lang. At dito, we have a chance to help others and be a blessing as God wanted us to learn na maging generous at maging mag-extend ng help sa ibang mga tao. Dito po sa church natin, sa Harvesters, meron po tayong project, ang tawag, Christmas is in the Air. Dahil nga pandemic po ngayon, marami na po ang nagsabi walang Christmas party, walang mga Christmas gatherings, at bawal na rin ang Christmas carols. Ayan, dahil para pag-iingat po sa COVID-19. Pero sa ating simbahan, we want you na maging pagpapala pa rin kahit kayo ay nasa inyong mga tahanan. So ang Christmas is in the Air project, ito ay isang daan para makapag-bless po, makapagpala ng mga pamilya sa iba't ibang mga komunidad. And we want to involve you. At kami po ay nagbubukas ng opportunity para sa iyo at para sa inyo na maging kabahagi ng initiative na ito. Paano po kayo magiging kabahagi? You can sponsor ng ilang families, number of families na pwedeng mabigyan ng worth 500 grocery packs. Yan po. So, pwede po kayo mag-sponsor ng isang pamilya, 2 pamilya, pwede pong 10. Yan. Depende po sa inyo. Paano naman po dun sa hindi makayanan mag-sponsor? Well, you can still be part of this project sa anumang halaga na maaari mong maibigay, at kapag ito ay naipon, malaki na po ang mararating nito at marami na po ang matutulungan nito. So pwede nyo pong ibigay ang lahat ng tulong na yan at tatanggapin po yan at ilalagay natin para dito o ilalaan natin sa Christmas is in the Air project, wherein ang mga beneficiary ay mga families, mga bata at mga senior citizens. That is why we encourage you to be a blessing to this family, to these families this Christmas season. You may give through GCash account. Nandiyan po yung number ng GCash. At maaari nyo rin pong ipadaan sa pamamagitan din ng inyong mga local churches. Ilagay mo lamang po doon kapag naglagay kayo sa GCash yung para sa Christmas is in the Air project. So, yun po. So, we want to touch more lives and be a blessing to them. Kaya, wag po tayong magsawang magbigay, lalong-lalo na
para sa ating Panginoon. Dahil sabi nga nung ating napag-aralan ngayon, God loves a cheerful giver. We are blessed to be a blessing to other people. God bless you po and stay safe. Ngayon po, sama-sama nating purihin ang ating Panginoon. Samahan niyo po kami sa ating pag-aawitan. Sapat na ating pa. Happy